Isang maranyang bulwagan sa palasyo. Masaya ang mga tao. Naroon ang Hari Treyna at 3 prinsipe. Mahal na hari, tunay pong sigana at payapa ang ating kaharian. Ang buong Bourbon ay nagdiriwang. Tunay ng sagana ang ating tinatamasa. Ngunit darating ang panahon na kailangan nating pumili ng ahalili sa trono. Ama, ako ay mapangalan na anak. Ako ang nararapat na magmana ng korona. Ngunit hindi batay sa edad ng paglilingkuran, hindi sa kakayahan. Mga kapatid, ang mahalaga ay maglilingkod sa bayan, hindi sa sarili nating nais. Nakatinginan ng Hari Treyna, tila ba'y iniisip kung sino ang nararapat na tagapagmana. Isang lihim na pagpupulong ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana. Mahal kong Fernando, paano natin masusukat ang kanilang kakayahan? Bibigyan natin sila ng isang pagsubok. Kung sinang makapagdala ng ibang Adarna at makapagbalik sa Barbanya, ang siyang magmamana ng ating trono. Sa hardin ng palasyo, nag-uusap sina Don Pedro at Don Diego. Kapatid, alam mo naman na paborito ng ama si Don Juan. Totoo nga, ngunit ano pa ang ating magagawa? Kung hindi natin siya hadlangan, tiyak na siya ang magtatagumpay. Nagkukubli sa likod ng puno si Don Juan. Naririnig ang usapan ng kanyang mga kapatid. Ama, hindi ko kayo bibiguin. Madilim ang paligid. Nasa kanyang silid ang hari, halatang balisa. Hindi maaari ang aking anak, si Don Juan. Pumasok ang reyna, bitbit ang isang ilawan. Mahal kong Fernando, ano ang bumabagabag sa iyo? Isang kakilang silabot na panaginip, ipinasnak si Don Juan. Tumingin sa malayo ang hari, halatang nanginginig at natatakot. Sa loob ng palasyo, nakahiga ang hari sa kanyang kama, matamlay at hindi makakain. Ama, kailangan niyong kumain upang ikay lumakas. Oo nga po, huwag niyong hayaan ang iyong sarili na magkasal. Hindi ko magawa. Ang bangungot na iyon ay tila nagkakapusoon. Dumating si Don Juan, nag-aalalang lumapit sa kanyang ama. Ama, hindi ko alam kung ano yung bumabagabag sa inyong isip. Ngunit kung ano man ito, huwag niyong hayaan na maghina ang inyong katawan. Dumating ang isang matandang medikong pahang, suot ang kanyang balabal. Mahal na hari, narinig ko ang tungkol sa iyong sakit. Ang iyong karamdaman ay hindi dulot ng iyong katawan, kundi dulot ng iyong isipan. Kung gayon, ano ang maaaring lunan ng Ang tanging awit ng Ibong Adarna ang makakapagpagaling sa iyong sakit. Nagkatinginan ang 3 prinsipe. Alam nilang isang matinding pagsubok ang naghihintay sa kanila. Sa loob ng palasyo, nakaupo si Haring Fernando habang nakaharap si Don Pedro. Mahal na prinsipe, inaatasan kayo ng iyong ama na hanapin ng Ibong Adarna upang malunasan ang kanyang karamdaman. Ako dapat ang karapat-dapat sa misyong ito. Ako ang panganay at pinakamalakas sa aming magkakapatid. Lumakad palabas ng palasyo si Don Pedro dala ang kanyang kabayo. Madilim at masukal na kagubatan. Maraming hayop sa paligid. Nakita si Don Pedro na hirap sa paglalakbay. Kahirap palang hanapin ang ibong ito. Ilang linggo na akong naglalakbay. Nakakita siya ng isang matandang ermitanyo, ngunit binaliwala niya ito. Iyo, kailangan mo ba ng tulong? Wala akong panahon makipag-usap sa mga ulubing katulad mo. Nagpatuloy si Don Pedro, ngunit hindi niya alam na ang matanda ay isang mahiwagang nilalang. Dumating si Don Pedro sa bundok Tabor at nakita ang puno ng Piedras Plata. Sa wakas, nandito lang mahiwagang puno at ang ibong Adarna. Umakyat si Don Pedro at naghintay ng gabi. Dumating ang ibon, umawit ng 7 beses at nagbago ng kulay. Unti-unting nakaramdam ng antok si Don Pedro. Ngunit, dahil hindi siya nakinig sa mga babala, natuluan siya ng dumi ng ibon at tuluyan naging bato. Nakaupo sa trono si Haring Fernando. Nasa harap niya si Don Diego. Don Diego, matagal na nawawala si Don Pedro at hindi na nakabalik. Inuutusan kita hanapin mo ang iyong kapatid at hindi nag-ibong Adarna. Gagawin ko
Judas mahal na hari, maghahanda na ako sa aking paglalakbay. Tumalikod si Don Diego at lumabas ng palasyo, dala ang kanyang baon at kagamitan. Limang buwan na akong naglalakbay. Wala pa rin akong nakikitang bakas ni Don Pedro ang mahiwagang ibon. Narating ni Don Diego ang isang maywagang puno. Tumingala siya at namangha sa kumikinang ng mga dahon sa pedlas patas. Anong kagandahan ito? Kay liwanag at kintab ng mga dahon. Ngunit bakit tila walang dumadapong ibon sa puno? Napansin niya ang isang malaking bato sa ilalim ng puno at umupo rito upang magpahinga. Mabuting makapagpahinga ng sandali. Dahan-dahan siyang napapapikit ngunit biglang may dumapong ibon sa sanga ng pedlas patas. Nagpakita ang ibang Adarna at nagsimulang umawit.